Alam mo, nung isang araw, merong isang magulang nagpunta sa office dito sa World Center Makati, IMG, at sinama nila yung kanilang anak dahil kaka-birthday lang nito at kaka-18th birthday lang nung anak nila. At isa sa regalo na kanilang binigay sa kanilang anak ay ang Kaiser 3-in-1 Saving Program. O diba? So aside doon sa, syempre, simpleng handaan sa bahay, pero ito yung isa sa pinakamagandang iniregalo nila sa kanilang anak dahil sila mismo na magulang ay meron nitong Kaiser 3-in-1 Saving Program at sabi nga nila, maganda na maagang maumpisahan nitong anak nila yung long-term na saving program na ito sa Kaiser, which is meron na siyang 3 major benefits. Ngayon, para mas lalo nating maintindihan ano bang meron sa Kaiser Saving Program na ito po yung details no ng kanilang pagkuha ng Kaiser 3-in-1 sa kanilang anak. Of course, 18 years old yung kanilang anak at kinuhanan nila ng K100 na plan. So meron itong long-term care benefit of 100,000 and of course meron itong term life insurance of 450,000 an annual benefit limit of 60,000. So ngayon, kung mapapansin po talaga natin, ang kagandahan kapag maagang nasimula ng isang tao, ang 3-in-1 saving program na ito with Kaiser is may malaki itong value pagdating ng araw. So of course, at maturity age, 1.1 ang value nito, pero at the age of 60, 'di ba? So hangga't nandun yung money, hindi withdraw nung anak upon maturity, so magiging 9.4 million, 'di ba? So yan yung kagandahan kapag maagang nasimulan. At syempre, at the age of 65, magiging 15M yon. At the age of 80, 63. So, that's why long-term mindset no, yung ginawa ng magulang, kaya nila niragaluhan ng ganitong saving program ang kanilang anak. So, meron na itong healthcare, meron na itong term life insurance, and of course, meron pa itong savings or investment na talaga namang mas maalala ka pa, 'di ba, ng anak mo dahil noong siya ay bata pa lang, kinuhanan mo na ng ganitong saving program, 'di ba? So, yung ginagawa nila is nagma-monthly sila doon sa kanilang anak. So, ito po yung mga terms of payment. So, nagma-monthly siya ng 5,882 para sa Kaiser Saving Program ng kanilang anak. At para naman maintindihan natin how this Ultimate Kaiser Health Builder works, take note po natin, this is a long-term healthcare account. So, isa po ito sa mga products ng Kaiser International Health Group, long-term healthcare account. So, 7 years lang ito pag-iipunan. Habang nag-ipon ka dito, meron kang coverage of insurance or protection. So, nakunwood, may nangyaring masama, may matatanggap ang iyong beneficiary or iyong family sa kanila mapunta yung money. And of course, meron ka din ditong healthcare benefits. So, syempre, pag na-ospital, nagkasakit, talagang na-admit, ay meron kang magagamit, 'di ba? So, take note lang po natin, during sa first 7 years, yung mga pre-existing illness, hindi pa po yan pwede i-cover. So, ano yung hospitalization benefit dito? Yung mga sakit na hindi pre-existing, 'di ba? So, halimbawa, nag-dengue, 'di ba? So, yun, pwede i-cover basta na-admit po siya during sa first 7 years. So, tulad po dito sa plan na ito, meron po siyang annual benefit limit of 60,000 pesos. At syempre, meron din yang APE and dental benefits. So, take note lang po natin, at least naka 12 months na para ma-avail yung annual physical examination and basic dental benefits. At syempre, again, pre-existing illness are not yet covered during sa first 7 years. Ngayon, on the 8th year onwards, wala ka nang kailangang bayaran dyan kasi nga, fixed lang yung 7 years. Kung magkano yung binayaran mo, sa first month mo, sa first year mo, ganon yon hanggang 7 years. At 8th year na, pagdating ng 8th year, fully paid ka na, meron ka ng certificate of full payment. So, meron ka pa rin insurance coverage. At of course, yung healthcare benefits mo, nandyan pa rin at nadadagdagan na po yan dahil meron na po yung investment income na
maa-add up doon sa iyong healthcare benefits. At yung mga pre-existing illness po ay covered na during sa 8th year onwards. At syempre, upon maturity, meron kang matatanggap na savings or investment. So, di ba, 7 years lang siyang pinag-iipunan, pero habang nag-ipon ka, covered ka ng insurance. So, nakunwod, may nangyaring masama, may makukuha ang iyong pamilya. At kapag na-hospital naman, meron kang magagamit. At kapag natapos mo na itong bayaran at walang nangyari sa'yo, good for you. Kasi, yung long-term care bonus, ibig sabihin, 85% ng iyong total na binayad, kung hindi mo yan nagamit yung hospitalization sa first 7 years, dahil hindi ka na-admit, abay, thank you Lord talaga, then it will be part or i-add up yan doon sa iyong savings or investment na pwede mong withdrawin upon maturity. Ngayon, pag nag-mature na po yung account ninyo, syempre, meron kang dalawang desisyon na pwedeng gawin dyan. Kukunin mo lahat or stay put mo lang siya para mag-grow pa siya at may possibility, ibig sabihin, meron kang lifetime healthcare coverage or benefit. So, there are people, ang ginawa naman nila, kalahati lang ang kanilang winidraw. Diba? So, yun po. And again, marami na pong nag-claim na kanilang maturity dito po sa Kaiser. At ako po ay waiting na lang doon sa first account ko dahil nag-mature na rin po yun. So again, very important ng isang tao merong ganitong klaseng saving program dahil talagang magagamit ito sa panahon na hindi mo inaasahan. Dahil pinaghahandaan na talaga natin yung talagang real, no? Yung real talk lang na what if magkasakit? Di ba tao lang tayo eh. Pwede tayong magkasakit. So, very important, meron talaga tayong healthcare account. Especially, habang pwede pa dahil hanggang 60 years old lang naman ang pwedeng mag-avail nitong long-term healthcare account. So, kapag halimbawa, meron kang anak, 10 years old and up, di ba? So, pwede mo na siyang ikuha nitong Kaiser 3-in-1 Saving Program po natin. So, very important, kapag nagsimula po tayo ng maaga, mababa pa yung premium na pwede mong mapili. So, ito pong basic na plan na ito ay K100 kung nais mo na merong ganitong coverage. At ito po yung mga plans na pwede mong pagpilian kung nais mong simulan ang Kaiser 3-in-1 Saving Program. So, kung ang edad ng isang tao is 10 to 40 years old, ang pinaka-basic na plan or ang pinakamababa is itong K45, diba? So, ang monthly niyan ay nasa 2,647 per month or 88 pesos per day. Pero kung ang edad mo naman, 41 to 50 years old, ang pinakababa na plan na pwede mong i-avail ay itong K60. At syempre, 51 to 60 years old, 51, so K75. At syempre, ang basic na recommended is K100. But if you want a higher plan, you can go as high as K1M, diba? So, K500. So, it's up to you. So, ikaw ang mag-decide kung anong plan ang swak sa need and budget mo. So, kung nais mo na itong umpisahan, naintindihan mo na, but just let me know. Pwede kang mag-message sa aking Facebook account. Ito pong merong blue badge. Or pwede kang mag-email directly sa akin at gisal@gmail.com kung nais mong magpa-quote, diba? Magpa-compute. Or kung nais mo pang maintindihan ito, pwede kang mag-message para mas mag-guide kita. So, yun lang. Maraming salamat and God bless everyone.